Ano nga ba yung mga benepisyong nakukuha natin sa mga Dracaena plants? Unang-una po, sila ay magandang humakaba to, no, ng mahaba. Pakita ko rin sa inyo yung mga ibang variety nito. Yan lang pong ikat kasi minsan nag-curl po yung kanyang mga. Pero later on po, ito ay pinalitan na ng Hello everyone! This is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Meron po akong papakilala sa inyong mga halaman. Pamilyar ba kayo sa mga halaman na Dracaena? No? Madalas nating marinig to, no? Yung mga Dracaena dahil sa napakadami nilang benepisyo. Ngayong araw po na to, bibigyan ko kayo ng mga varieties ng Dracaena na commonly po nakikita natin sa ating mga garden, bahay, no, na hindi natin alam na maraming benepisyo, no. Marahil yung iba sa inyo meron na nito, no, at hindi nyo lang alam na sila pala ay uri ng Dracaena, no. Sa ating pagbalik, makikita nyo na yan. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Pag sinabing Dracaena, napakadaming benepisyo, no? Ano-ano nga ba yung mga benepisyong nakukuha natin sa mga Dracaena plants? Unang-una po, sila ay magandang air purifier. Naglilinis ng hangin, ano? Nag-absorb din sila ng mga lason tulad ng mga formaldehyde, benzene, toluene, at kung ano-ano pa, no? Na talaga na mga minsan po nagkalat sa ating bahay, ano? Napoprotektahan tayo. Mataas din po ang mga transpirational rate ng mga Dracaena dahil sila po ay nagpapalamig, no, ng paligid, yung maalinsangang paligid, yan, napapababa nila yung temperatura dahil sa paglalabas nila ng mga moist, ano. At the same time po, yung pong Dracaena, maganda po yan sa pagtulog, ano. Kapag halimbawa meron kayong insomnia, may stress, anxiety, yan po, very good yan, ano, na meron dapat kayo. Yan po yung kanyang health benefits, ano. At marami pa pong iba. Napakaganda rin ipang display ng mga ito. Kaya naman alamin natin, meron tayong 7 sa ating listahan ng mga common na Dracaena na pwede nyo pong alagaan sa inyong bahay, no. Iikot tayo sa ating garden at bibigay ko po sa inyo yung mga itsura nila, no, at pag-usapan natin. Tara, samahan nyo ako. Sa una nating halaman ay ang mga Dracaena fragrans, no? O minsan tinatawag din itong masingyana, no? At yan, makikita natin yung kanyang wood na pinaka yan, stem, ano? Yan po ay minsan tinatawag ding corn plants, ano? Actually, ito po humakaba to, no, ng mahaba. Pakita ko rin sa inyo yung mga ibang variety nito. Nang sa gayon meron kayong idea. Napakaganda rin po nitong halaman nitong Dracaena fragrans dahil tinatawag din po itong fortune plants. Madali din pong alagaan yan, ano. Yan po yung humahaba, ano. At kita nyo naman po, madaling patubuin. Kapag halimbawang kinat nyo po yung kanyang pinaka wood na stem, may lalabas na mga crown, ano, na pwede nyo pa rin pong paramihin, ano. Yung eto naman pong isang variety na to, ito yung twister na tinatawag, ano, masingyana, na napakaganda rin po, ano, at medyo kulot-kulot. Ito na yung mga hybrid. Isunod naman po natin itong mga Dracaena marginata, no. Itong mga Dracaena marginata tinatawag ding scarlet red, no, nung iba. Pero yan, yung halaman na yan, makita nyo, pwede yung ipang bakod, tapos pwedeng ilagay sa yan, malapit sa pintuan dahil maganda yung style niya, no. Yung red niyang variety, mamula-mula yan, ano, kapag halimbawang nasisikatan ng araw, ano. At talaga namang madali ring paramihin ito dahil ikakat lang to, tutusok. Yan, magkakaroon ka na ng bagong babies, ano. Meron din yan mga green na variety
na yan, nakatulad yan, pinapakita natin. At the same time, yan po, talagang pinaniniwalaan rin na sumisimbolo ng protections, ano. Kaya maganda po ito. Bukod dyan, naglilinis din ng hangin, at syempre, pinupurify niya yung air na kung halimbawa nasa loob tayo ng bahay at doon natin ilalagay yan, yan po, ano, mayroong kakayahang maglinis ng hangin. Sunod naman po natin itong Dracaena anita, no. Siya naman po, yan, green lang yung kulay niya, pero meron niyang ilan variegated yung variety, no. Ang lakas po makalamig sa mata nung kulay niyang dark, ano. At yan po, pinaniniwalaan din na ito nagsisimbolo ng hope at new beginnings, ano. Maganda rin po itong Dracaena anita kasi ito yung commonly na unang halaman pa, no, kumbaga sinaunang halaman ng mga matatanda na talagang nag-i-exist na bago pa dumating yung mga hybrid, ano. Ito naman po yung kanyang variegated form kung saan meron na siyang mga guhit-guhit na yellow, ano, itong Dracaena anita. At commonly po, yung iba nilalagay din ito sa tubig, ano, dahil pwede rin po itong water plants. Maganda rin po siya na ilagay doon, lalo na kung magpaparami tayo, nang sa gayon po kapag tinubuan mo ng ugat, yan, magsisilbi na siyang water plants. Tapos eventually pwede nyo siyang ilipat as a new plant, ano, o idirekta sa lupa. Sa pang-apat naman nating halaman, ito pong Dracaena circulosa, no, o tinatawag din po natin na Japanese bamboo. Actually ito po may mga namumuong mga yellow, no, na parang mga spot, kaya tinawag na gold dust din po, ano. At sinasabi ng mga gold dust ay nag-a-attract po ng mga kayamanan, ano. Kaya napakaganda rin po nitong mga Dracaena circulosa, no. At siya po, nagkakaroon siya ng stem, tapos extended na mga stem again, tapos tutubuan ng leaves, no, na marami. At yung dami po niya talaga namang mas maganda dahil mas marami pong dahon yung halaman, mas kapaki-pakinabang sa paglilinis ng ating mga kapaligiran, no, ng hangin, ano. Maganda rin pong ipang display, alagaan lang po ng trim para hindi masyadong magubat, ano, kumapal. Pero ito po, kapag halimbawa ginupit-gupit nyo, pwede nyo ring isaksak lang yung mga stem niya, tapos dadami na rin po siya, no. So yan po yung Japanese bamboo o Dracaena circulosa na isa rin po sa magandang alagaan, ano. Isunod naman po natin itong Dracaena indica o tinatawag ding Dracaena reflexa, no. Isa pong uri ng Dracaena na mayroong magandang pattern sa kanyang leaves, ano. Yung paghahalo po ng dilaw at yung kulay green na kulay ay talaga namang maganda sa mata, no. Minsan tinatawag din po itong Song of India, no. Maganda rin po siya, humahaba, tumataas, at parang nagiging parang puno, ano, kapag lalo na kapag matured na siya, no. Ugalian lang pong ikat kasi minsan nag-curl po yung kanyang mga stem, ano, at lumalaylay. Maganda po dyan na ikat na para po itanim na as bagong plants, no. Kapag marami din pong ganito tapos magkakadikit, maganda rin po siyang bedding sa landscaping, ano. Kaya kung meron po kayo niyan at naparami nyo na po, pwede nyo pong ikat, no, at idiretso tanim na sa lupa, ano. Sa pang-anim naman nating halaman, itong Dracaena sanderiana o tinatawag ding lucky bamboo, no. Kita nyo yung aking lucky bamboo, mga nakadiretso na yan sa lupa, ano, yan, no. At pwede nyo po yan patubuin kasi yung iba sa water po nakalagay, ano, katulad po ng mga stalks, no. Binibilang-bilang po yan sa feng shui, ano, kung gaano karami yung mga stalk, yun din po yung meaning nung inyong kahilingan, ano. At yung bibigay po sa inyong blessing, kumbaga. So yan po yung lucky bamboo. Alam naman natin na ang lucky bamboo ay isa sa mga masuswerteng halaman at lagi pong kasama yan, ano. At sinasabi nga po na magandang ilagay sa tindahan, magandang ilagay sa tabi ng pintuan, sa welcome area, para makapagbigay pa po ng mas masagana na pamumuhay sa atin, dahil yan po yung sinisimbolo niya, wealth and auspiciousness. At sa huling-huli po nating halaman, ang mga Dracaena trifasciata
o mas kilala sa snake plants, ano. Alam po natin na ang mga snake plants ay tinatawag na Sansevieria din, ano. Pero later on po, ito ay pinalitan na ng Dracaena dahil nga po iniba na yung pamilya niya dahil po halos kapareho yung kanyang benepisyo ng mga ibang Dracaena, no, sa paglilinis ng hangin at syempre sa pagbuga ng oxygen na malakas at sa dami ng benepisyo niya ay talagang nakakahaling tulad siya sa Dracaena. Kaya po inilipat na yung pangalang na Dracaena instead na Sansevieria po. Yan na po yung ginagamit sa ngayon, ano. Maganda rin po ang mga Dracaena trifasciata o snake plants, ano, dahil isa rin po ito sa maituturing na pinakamaswerteng halaman at laging kasama, no, dahil all time favorite po ito, kumbaga star for all season itong halamang ito, no, at madalas po nating makita sa iba't iba niyang wangis, hugis at iba't ibang ganda, no. Kaya napakaganda rin pong i-display, no. At kung meron kayo nito, tiyak na yung inyong kalusugan ay maganda dahil ang daming benepisyo pagdating sa kalusugan, tulad ng yan sa mga may asthma, maganda po yan sa mga may insomnia, sa hindi makatulog, sa mga inaatake ng anxiety o depressions, maganda pong meron kayo nito sa kwarto nyo o sa space nyo, no, para po nang sa gayon mapawi ang mga karamdaman nyo. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na po yung ating vlog at nalaman nyo na yung mga Dracaena na pwede nyong alagaan, ano. Meron na ba kayo nyan? Dahil kung wala pa, try nyo po yan, ano. I-consider nyo dahil maganda po at maraming benepisyo ang mga halamang yan. Salamat ng maraming sa inyong pagtutok ngayong araw na to, sa lahat na nag-like, share at nagko-comment, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung bet na bet nyo pa ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search nyo lang po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!